Doon ko na-realize na hindi pala mahalaga kung saan ka nagsimula. Ang mahalaga, handa kang magbago at magsikap para sa pangarap mo. Hi guys! Welcome back to third vlog ng journey ko papuntang Japan. Sa last vlog, ikinuwento ko kung paano ako bumagsak sa first date. Hindi ko itatanggi, sobrang nalungkot ako noon. Pero hindi ako sumuko. Nag-review ulit ako, nagtiwala sa sarili at sa awa ng Diyos, nakapasa rin ako sa written. Isa yon sa pinakamasayang balita na natanggap ko. Agad ko sinabi sa agency na nakapasa na ako. Akala ko noon, malapit na talaga akong makaalis. Pero doon ko rin nalaman na simula pa lang pala yun na panibagong proseso. Marami pa kaming kailangan ihanda bago tuluyang makalipad papuntang Japan. Isa-isang kinumpleto ang mga requirements at certificate na kailangan para makapag-abroad. Habang ginagawa namin ang lahat ng yun, sumailalim din kami sa iba't ibang trainings at OJT. Hindi lang ito requirements, kundi paghahanda rin sa magiging trabaho at bagong buhay na haharapin namin sa Japan. Kasabay ng lahat na paghahandang iyon, kailangan ko ring alagaan ang sarili ko dahil may final medical examination pa kaming kailangan ipasa. Gusto kong dumating ang araw na pag-aalis na ako, handa ako. Hindi lang sa mga dokumento, pati sa katawan at isipan na din. Habang isa-isang natatapos ang mga requirements, mas lalo kong nararamdaman na unti-unti nang nagiging totoo ang pangarap ko. Bawat certificates, bawat training, at bawat hakbang ay mas lalo akong inilalapit sa pangarap na matagal kong ipinagdasal. Unang panahon pa ng hapon. Mantayan. Hindi, akala ko kasi noon malabo na ako makapag-Japan or makakapag-Japan dahil nga marami sa mga agency ang naghahanap ng physically fit na applicants. Dumating ang pagkakataon na may agency pa rin na naniwala sa akin at binigyan ako ng chance kahit sa una ayoko kasi nga ang layo. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa journey ko. Sa susunod na vlog, samahan niyo ko sa araw na tuluyan na akong lumipad papuntang Japan. Good night mga mare! Bye!